Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-26 na bahagi. Housework, dude. Sa gitna ng pag-iisip ko, narinig kong natanong ni Red. Hindi ko alam kung ako ba ang tinatanong niya. Pero sa pagkakaalam ko, siya lang naman ang galing sa trabaho na nandito. Hindi ako sumagot dahil kung trabaho ang pag-uusapan, masyadong masakit sa ulo kung dadagdagan niya pa ang iniisip ko. Sumandal ako sa sofa na kinauupuan ko at bumaling ako sa asawa ko na nasa tabihan ko na abalang kumakain ng pizza. Kakarating ko lang galing sa trabaho at nadatnan ko na sila dito. Sila na pag-utusan ko magbantay at maghatid kay Sarah sa bahay tuwing hapon na. Hindi ako pwede. Nadidito sa bahay si Red, Rex at si Andy. Sa isang linggo kong pagtatrabaho sa kumpanya ngayon lang ako umuwi ng ganito kaproblemado. Damn, ang takaw mo Andy. Saway ni Rex kay Andy na siya naman ikinasama ng tingin nito. Ang kapal mo. Alam mo ikaw, napakalaking pakialamero. Ako lang ang napapansin mo samantalang si Red, siya ang nakakaubos ng kalahati niyan. Naiinis sa sagot ni Andy. Anong ako? Si Sarah baby kaya? Turo naman ni Red kay Sarah. Hala, bakit ako? Kakapulot ko palang kaya. She pouted. What a calm attractive voice. Hinapit ko siya papalapit sa akin. Dahilan para magangat siya ng tingin sa akin. Nginitian niya ako at sinandal niya sa katawan ko ang katawan niya. What a lovely sweet smile. So beautiful. Hoy, ang tahimik mo Ram. Puna ni Rex. Oo nga. Kanina ka pa tahimik dyan ha. Mukhang malalim ang problema natin ah. Sa company ba? O sa babae? Nangaasar na tanong ni Red. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi nakakatuwa ang biro niya. Malaking problema na nga yung sumasalubong sa akin kanina, dadagdag pa siya. My God, akala ko ayos na ang lahat sa amin ni Sarah. Damn it. Oo, ayos kami pero kapag nalaman niya ang sekreto ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi maganda magbiro sa harap ng asawa, lalo na sa mga ganyang bagay. Pagkatapos niya kumain, makakaalis na kayo. Seryoso kong tugon sa kanila. Tumayo ako sa pagkakaupo ko at akmang maglalakad na ako, papunta sa kwarto nang maramdaman kong may humawak sa kamay ko. Nang tingnan ko, it was Sarah. May problema ka ba, Ram? Malumanay, ngunit baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Hindi pwedeng may makahalata na ganito ako. Kailangan kong mapanatili kung anong meron kami dati. Nothing. I'm just tired. I'll wait for you in our room. Tumango naman siya. Naglakad na ako papakit sa kwarto habang naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Bakit ang cold ni Ram Monster ngayon, Andy? Oo nga, ang tahimik pa. Problema nun. Madalas siyang ganyan nitong mga nakarang araw ah. Hindi naman nagkukwento. It was Rex. Hayaan nyo na lang siguro. Palagi lang siyang pagod sa work niya. Oo nga. Sige, aalis na kami para makapagpahinga na rin kayo. Wala na akong ibang narinig na sinabi nila nang tuluyan na ako makapasok sa kwarto. Hinubad ko ang damit ko at papagsak akong nahiga sa kama. Hindi to pwede. Hindi maaari. May asawa ako at kung magkakaanak man ako, dapat sa kanya, hindi sa iba. Busy ako nagbabasa ng mga reports na binigay sa akin ng mga department nang biglang kumatok ang sekretary ko at may bisita. Ayaw ko sa lahat yung iniistorbo ako sa pagtatrabaho kaya hindi ako tumatanggap ng bisita. Pero huli na para makahindi ako na makita ko kung sino ang bisita. It was Vina, together with a tiny baby in her arms. Kumunot ang noo ko nang makita ko siya. And who the fuck is that? What are you doing here? I'm busy and if you don't have an important matter to discuss with me, or it's not about business, you may leave. Diretsahang sabi ko sa kanya at binalik ko yung tuon ko sa binabasa ko. Ngunit nahagip ng mata ko na nanatili siyang nakatayo sa harapan ko dahilan para mapatitig ako sa kanya. Yeah. She is Vina, who I have relation with before. She's my first love, but sad to say, we don't deserve each other. Nalipat ang tingin ko sa batang daladala niyang umiiyak. What a noise! Company ito hindi ampunan para magdala siya ng bata rito. That's what you welcome your family in your office, Ram? Natigilan ako nang marinig ko ang sinabi niya.
What family? Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at nilukob ako ng kaba nang marinig ko ang sinabi niya. What do you mean? I know I have a wife, but she's not here, so it means my family's not around. I answer. She walked towards me and showed me up the face of the baby she was holding. Wala nga rito ang asawa mo pero nandito dati ang kasintahan. Dala ng bunga ng pagmamahalan nyo. Maotoridad na sambit sa akin ni Vina na ikinatayo ko. Like? Damn. Are you out of your mind, Vina? Last time I checked, I don't even say I love you on you. Let's just say yes. You're my first love. It's just a game. So are you starting a new game again? Itinukod ko sa mesa ang dalawa kong kamay at matalim ko siyang tinitingnan. Kung sa tingin mo ay panibagong laro na naman ito, di sige. Pero hindi ito ang tatandaan mo. May nangyari sa atin kahit may asawa ka na. Hindi mo maikakaila na ang batang nadala-dala ko ay anak mo. Tingnan mo, pagmasdan mo. Tingnan mo ang itsura kung maikakaila mong hindi sa'yo to. Bumaba ang tingin ko sa bata na hawak niya. Kagad akong tumalikod at napapikit habang hinihilot ko ang aking sentido. Damn, what a look alike me. Damn it. Sa isang tingin mo pa lang ay malalaman mo ng anak ko. This can't be. Hindi ako pwedeng magkaanak sa kanya. Oo, aaminin ko. May nangyari sa amin ng gabing sinamahan ko siya. Pero hindi ako sigurado dahil sa nakainom ako. And to think na wala akong maalala na may nangyari sa amin. And that's a shit. Walang alam ang asawa ko doon. Are you really out of your mind? Kung alam mo lang nabuntis kita. Di sana pinalaglag mo yung bata na alam mong may asawa ako. At baka iyan pa ang maging dahilan na may away naming dalawa. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin. Hindi ka ba nag-iisip o sadyang bobo ka lang talaga? Napakalaki mong tanga. Ilayo mo sa akin ang batang yan. Gusto mo mawala siya sa'yo. Nang hindi magkagulo-gulo tayo. Dinuro ko siya. Nagpipigil ako ng galit dahil baka may makarinig pa sa amin. Hindi ito pwedeng makalabas. Hindi pwedeng malaman ng lahat na may anak ko sa kanya. Lalo na si Sarah. How dare you? Ram, anak mo to. Dugot laman mo. Mas gugustuhin mo pa siyang mawala sa'yo kaysa sa babae na yan na hindi mo naman kadugo. Sa ating dalawa, ikaw ang bobo at tanga. Hayop ka. Wala kang kwenta. Pagkatapos mo kong gamitin ngayon, sasabihin mo yan. Mas pinipili mo ang babaeng yun kaysa sa sarili mong anak. Kung iniisip mo na mamumuhay kayo ng masaya, pues nagkakamali ka. Pagsisisihan mo na pinagtabuyan mo ang sarili mong anak. Umiiyak na sabi ni Vina kasabay na umiyak ang bata. Oo, gusto kong magkaanak, pero hindi sa kanya. Wala akong nagagawa dahil nandito na. Tama siya, pero ano na lang sa asawa ko? Kaya niya bang natanggap ang pagkakamali ko? Ano gusto mo, sustento? Fine, name it. How much? Diretsahan tanong ko sa kanya at kinuha ko yung wallet ko. Hindi ko kailangan ng sustento mo. Ang kailangan ko ay ikaw. Ikaw ang kailangan ng anak natin. Kung hahayaan mo kaming makasama kahit paminsan-minsan ng ilang oras, hindi makakarating sa asawa mo na may anak ka. Oras lang naman pala ang kailangan niya. Kung ito ang kapalit na hindi malalaman ng asawa ko na may anak ako at para hindi ko siya masaktan, ayaw ko siyang nakikitang umiiyak. Nadala na ako ng ilang beses siyang umiiyak dahil sa kasinungalingan ko. Pero hindi ko naman inakala na may mas malaki pala akong dapat itago sa kanya na alam kong ikakadurog ng puso niya. Mapagkakatiwalaan ba kita? Siguraduhin mo lang na hindi malalaman ng kahit na sino sa pamilya ko. Isa sa pinsan ko, lalong-lalo na sa asawa ko. Dahil kapag lumuha siya ng dahil sa batang yan, hindi ako magdadalawang isip na pagsabayin kayo sa hukay. Naglakad ako papalapit sa pintuan at binuksan ko ito. Alis na. Mag-usap tayo sa ibang lugar, wag dito. Alis. Pagtatabuyan ko sa kanila. Hindi mo man lamang ba siya nahahawakan? Hindi mo man lamang ba aalamin ang gender niya, Ram? Ganyan ka ba talaga sa anak mo? Isipin mo na lang na siya ang anak mo sa asawa mo. Ganyan ba ang trato mo, ha? Lumapit siya sa akin na para bang gusto niyang pahawakan ng bata. Kung kay Sarah yan, ipagdadamot ko sa kahit na sino man. Walang pwedeng makahawak sa anak ko. Kahit na isang hibla ng buhok nito dahil anak niya yan. Wala akong pakialam. I said, get out. Don't you ever come back here. Hinawakan ko siya sa braso at tinulak ko siya papalabas ng opisina ko. Kaagad kong isinara yung pinto at naiinis na bumalik ako sa kinauupuan ko. Parang may kakaiba. Parang may something na hindi ko ma-explain.
Ang daming gumugulo sa isip ko, sa puso ko. Hindi kaya ginagamit lang ni Vina ang batang yun para makasira at magkasira kami ng asawa ko? O baka naman gusto niyo lang saktan yung asawa ko? Hindi ako papayag. Walang kahit na ano na pwedeng ikasira namin ni Sarah. Hoy, nagulat ako nang biglang yumakap sa akin si Sarah. Hindi ko napansin na nakapasok na pala siya sa kwarto. Hey, she pouted. Ayaw niya na nakakarinig ng mura. Inalis niya ang pagkakayakap niya sa akin at tumipat ng unan sa unan niya na kanina lang ay braso ko. Damn, bumaling ako sa kanya. Nakatalikod siya sa akin habang yakap-yakap yung teddy bear na binigay ko sa kanya. Love, mahinang tawag ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya mula sa likod. Oh, Ram, kanina ka pa ha? Ano bang problema mo? Ang tahimik mo. Hindi ako kinukulit. Tapos ang cold mo rin. Sabihin mo kung saan ka napapagod. Sa work o sa akin. Kaagad rin ako napakala sa pagkakayakap ko sa kanya nang humarap siya sa akin na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang hirap ko bang pakisamahan? May nagawa ba akong mali? Kanina pa kita napapansin masyadong malalim ang iniisip mo. Pumasok ako sa kwarto kanina na ganun ang posisyon mo. Hanggang sa matapos akong maligo ganun ka pa rin. Hindi ka naman natutulog. She added. Hindi dapat niya iniisip na ganito. No love, don't cry. Kahit kailan hindi ako mapapagod sa'yo. Hindi kita susukuan. Mahal kita ng higit sa buhay ko. Hindi ko magagawang mapagod sa'yo. I'm sorry if I make you feel that way. Not my intention, love. Tahan na. I wiped the tears leaking down on her cheek using my thumb. Damn, ito na ang ayaw ko sa lahat. Ang nakikita ko siyang umiiyak. Tinuyo ko ang pisngi niya at hinalikan ko siya sa noo. Kakaibang kilos ko ba ang naiisip na siya ang kung ano-ano? Paano pa kaya kung nalaman niya? Huwag ka nang umiyak oh. Sige ka, papangit ka niyan. Pangaasar ko sa kanya. Okay lang. May pangpalit ka naman na iba, diba? Mapait siyang ngumiti. Bakit niya ba nasasabi ang ganyang bagay? Sarah, gusto mo ng away? Seryoso kong tanong sa kanya. Inaasar ko lang naman siya pero bakit masyado siyang sumiseryoso at may sinasabi pa siya? Eh di, awayin mo ako. Parang yan naman talagang gusto mo eh. Sabi niya at kusang pinahid yung luha niya at tinulak niya ako papaalis sa harapan niya. Kinuha niya yung unan at yung teddy bear. Sarah, where are you going? Bumangon ako para sundan siya. Nakita kong kumuha siya ng kumot sa cabinet at pumunta sa sofa. Binuksan niya yung TV. Napaupo ako sa paanan ng kama habang naiinis na sinasabunutan ko yung sarili ko. Bakit mukhang ako pa ang may gusto ng away? Masyado naman sensitive ang asawa ko ngayon. Ang babae, ang baba ng luha. What's happening to her? Pumasok ako sa banyo para kalmahin ang sarili ko. Hindi pwedeng ganito ako. Hindi sanay ang asawa ko na ganito ako. At baka mahalata niya pa. Hindi pwede. Pagkatapos kong maligo, nagsuot ako ng pajama. Habang nagpupunas ako ng buhok, naglalakad ako papalapit sa kinaroroonan niya. She's busy watching K-drama. Nakahiga siya sa sofa habang yakap-yakap si Cloudy. Yun ang tawag niya sa bigay kong teddy bear sa kanya. Teka, matagal-tagal ko nang naibigay ito sa kanya. Siguro kailangan na ng bago. Bukas, bibilhan ko siya. Dahan-dahan akong pumatong sa kanya at niyakap siya. Hindi naman siya nagre-reklamo kaya isiniksik ko sa dibdib niya ang mukha ko. Naramdaman kong yumakap sa akin ang isa niyang kamay. Tang isa naman ay humahaplos sa buhok ko. Gamit yung towel. What a sweet wife. Galit ka? Bulong ko bago nagangat ng tingin sa kanya. Napatigil siya sa pagpupunas ng buhok ko at tumingin sa akin. Hindi, bakit naman ako magagalit? She lip-bit. Kasi inaaway kita. Seryoso kong sagot sa kanya. Hindi naman, diba? Sorry, what was that for? Wala naman siyang ginagawa. No need to worry. No need to apologize. It's my sorry. Busy na nga tayo pareho buong araw, lutang pa nga ako ngayon. Sorry ha, madami lang kasi akong iniisip. Love, kapag ba nagkamali ako, mapapatawad mo ba ako? Napatingin siya sa akin na para bang sinusuri ako. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Mahinahon niyang tanong. Hindi pa itong panahon para malaman niya. Masyado pang maaga. Isa pa kailangan ko munang masiguro kung ano ko nga ba talaga yun o panira lang talaga. Wala. I'm just wondering. Paano kung may nagawa akong kasalanan? Mapapatawad mo kaya ako o iiwan mo ako? I asked her.
Wala naman pala eh. Isa pa depende yan sa maging kasalanan mo. Kung deserve mong patawarin or deserve mong iwan. Alam mo, masasagot mo ang tanong na yan dahil ginagawa mo eh. Ibig sabihin, alam mo ang kalalabasan. May nahon niyan sabi. Parang sinasabi niya ring deserve kong iwan. Based on my mistake, I have. Kung mapapatunayan kung ano ko nga ang batang yon. Huwag mo na akong iiwan. Don't leave me, love. Mahal na mahal kita. I love you so much. Niyakap ko siya ng mahigpit at ibinaon ko sa dibdib niya yung mukha ko. Hanggat may panahon pa, babawi ako sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Siyempre hindi kita iiwan. Mahal kaya kita eh. Mahal na mahal kita. Nararamdaman kong niyakap niya ako at hinalikan ako sa noo. That's my wife. I love you more and more. I whispered before I look up at her and I just look at myself and find myself claiming her lips. I removed the blanket on her body in the bear. I put it on the side. Our kissing became more deeply and passionate. My hands traveled on her body and the next thing I know, I was on top of her, start pushing and pulling, going deeper, faster and rough. And now, our room filled with our moans, together as we reached the climax, many times. Ano nga ba ang mararamdaman ni Sarah kung matutuklasan niya ang lihim na pinakatago-tago ng kanyang asawa? Ano nga ba ang tunay sa likod ng paglitaw ng batang ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.